I-voice over ko lang pala ito kasi hindi pala naka-on yung microphone at napuno na din pala yung memory card ng aking cellphone. Shoutout pala kay Victor Barona, Barona family from Midsayap, North Cotabato, at kay Ma'am Marivic Adorna. I-forward ko lang ito kaunti kasi mahaba kasi yung kadina yung naarya namin. Yung pagdaking namin meron kasing fishing boat na sa pwesto namin. Kaya paglipat niya nag-shifting naman kami kaya inaryahan na yung kadina namin na umabot ng 4.5 shackle ata yun. Medyo matagal din kasi magbira ng kadina, more or less maabutan ng 10 minutes. Sa video na to tapos na pala kami mag-discharging at loading. Pati na rin pala yung oil spill drills ng Philippine Coast Guard. Kami pala yung isa sa pinakamaliit na barko na bumabiyaheng domestic kaya mabilis lang din yung biyahe namin. I-share ko lang pala sa iyo kung ano yung lahat ng konti ko lang nalalaman kung paano mag-ships handling at maneuvering sa maliliit na barko katulad po namin. Yung malaki at maliit na barko halos parehos lang yan basta alam mo lang yung karakteristik niya. Yung pinaka basic principle lang at basic foundation. Yung barko hindi pareho ng sasakyan na may brake. Kaya gagamit ka talaga ng makina na abante o atras kung gusto mo talagang mapara yung barko. Sinishare lang pala namin yung konting nalalaman. Combination pala ito sa theory tapos sa actual. Kapag kukuha ka ng mga simulator, mayroon niyang bayad maliban na lang sa libre. Pagkatapos po mag-training, bibigyan ka naman agad ng certificate. Pero sa amin, nakabase lang ito sa years of experience sa actual kung pagpaano magmanyobrada. Kahit papano nasanay na pala tayo kaunti kahit na wala na tayong pilot, tugboat o kaya bow thruster. Importante meron lang tayong kadina. Importante pala manalangin talaga sa Panginoon, yan ang pinaka number one. Advance lang palagi yung isipan mo at huwag kang magdalawang isip gumamit ng makina. Dapat may landmarks ka, focus ka 90 degrees sa bridge mo at 180 degrees naman from proa to popa.